Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Ngunit hindi pa sila nakarating noon sa mismong merkado. May panibagong sigalot na naman silang nakita sa daan. Bigla sila noong napatigil nang makikita ng ermitanyo ang dalawang matanda na nakadapa sa talayban habang may kasamang batang lalaki na wasak na ang ulo nito. Dahil dito, mabilisan naman silang bumaba ng mga kabayo habang dali-daling pinalibutan ang mga ito. Ha, mag-umaga na pero aktibo pa rin kayo. Saan ang pamilya niyan? Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ng dalawang matanda, bigla naman itong nagsisipulasan habang humahanap ng butas ng kanilang malulusutan. Huwag na kayong tumakas pa. Doon rin naman ang punta nyo. Demonyo talaga kayo. Bakit ang mga kawaawang mga bata ang binibiktima nyo? Bakit ayaw nyo nalang lumantak ng mga bangkay ng isang tao? Maawaan ko pa kayo. Pero sa nakita namin, hindi ka namin bubuhayin. Wika naman ni Noli. Dahil sa labis na pagkaawa sa batang lalaking biktima nito. Nang marinig ng dalawang aswang ang sinabi niya, halos naman manginig ang buo nitong katawan dahil sa takot. Kisap mata lang noon ang biglang nawala si Noli at biglang lumitaw sa likod ng mga ito habang nakahawak sa dalawang tabak. Nang akmang tatakbo pa ang dalawang matandang aswang, bigla na lang itong bumagsak sa lupa dahil sa mga pamakong usal na binitawan ng ermitanyo at ibineto dito. Kaya't walang kahirap-hirap para kay Noli ang gilitan sa liig ang mga aswang na naaktuhan nilang pumatay ng tao. Matapos yung gawin ni Noli, dali-dali namang binuhusan ni Mang Carpio ng langis ang mga katawan ng demonyong yon upang sa pagsapit ng haring araw, kasabayong maaagnas. Yung bangkay naman ng lalaking batang biktima ng mga aswang, iniwan nila ito sa lugar kung saan madali lang itong matakbuhan ng mga tao. Balak sana nila itong uuwi sa pamilya, ngunit para kay Mang Carpio, malagay lamang sila sa kapahamakan laban sa mga taong baryo kapag ginagawa nila yon. Dahil nga patay na nila itong dinala at maaari pa sila ang pagbintangan sa nangyari dito. Matapos ang kaganapang yon, nagpatuloy na nga sila Noli sa paglalakbay papuntang merkado. Matapos nilang kumuha ng mga supply para sa manukan niya, agad naman nila yung ikinarga sa mga kabayo upang dalhin papunta sa kanilang baryo. Halos 6:00 na ng umaga sila nakabalik dahil sa mga bagay na kanilang dinaanan na hindi nila inaasahan. Nang makarating na sila sa mismong lugar ni Noli, agad naman nilang ibinaba ang mga sako sa mga kabayo upang magamit na ito sa mga alaga ni Noli. Makalipas ang mga oras, habang nagkakapi sila sa ilalim ng puno, napag-usapan nila ang ginawa nilang pagpaslang sa mga aswang na gumagambala sa mga taga-baryo. Ayon sa ermitanyo, dapat hindi nila pakitaan ng awa ang ganong nilalang dahil kapag patuloy itong mabuhay sa mundo, patuloy pa rin itong pumapatay ng mga tao. Kung sakaling hindi mo na kami makasama, Noli, ipagpatuloy mo lang ang gawain mong ito. Dahil sa mga ginagawa mo,
maraming inosenteng tao ang maliligtas na may mga buhay. Wika nito sa kanya. Oo naman iyo. Tama ang sinabi ng maestro mo. Hindi sa lahat ng oras ay magsasama pa tayo. Dito sa mundo, kahit ilang daan pang nabubuhay ang puno sa lupa, darating din ang panahon na malanta ito at yan ang kamatayan natin. Sagot naman ni Mang Carpio. Oo nga Manong, ano bang silbi kung isa tayong antingero sa lugar tapos hindi natin matulungan ang mismong kababaryo natin laban sa mga demonyong gumagala? Wika naman ni Noli. O siya nga pala, Noli. Mamaya, may pagpupulong kami sa mga kasama namin ng lolo mo na mga albularyo noon. Magmula nung magtipon-tipon kami, 7 taon na ang makalipas. Ngayon ulit kami magkita-kita sa isang baryo. Dahil sa nalalapit na ang susunod naming misyon. Siyempre, kasama kayo doon. Nais naming ipakilala kayong 3 sa mga kaanib namin. Huwag kayong mag-alala. Mabait ang mga kaanib namin yon. Dagdag pa ni Manong Duming. Pumayag naman sila Noli at Danilo at itong si Mang Carpio. Dahil gusto din naman nilang makilala ang kaanib nito kahit papat at gusto rin makita ni Noli ang naging kasama ng lolo niya noong nabubuhay pa ito. Ilang oras pa nilang pag-uusap, hindi nila namalayang mataas na pala ang sikat ng araw. Nang mapansin ito ni Noli, ninais na muna niyang tulungan ang mga tauhan niya upang hindi ito mahirapan. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon sa kanyang farm, sabay silang dalawa ni Danilo na pumunta sa taas ng talon upang batakin pa ng gusto ang kanilang mga kaalaman sa lihim na espiritual. Dahil paniniguradong kapag makarating na sila sa lugar kung saan magtipon-tipon ang mga kasama nila Manong Duming, susubukin sila nito bilang mga disipulo ng mga ermitanyo. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yon, bumalik na rin sila kung saan sila tumatambay. Naabutan naman nila ang mga maestro nila na abala sa paglalagay ng karagdagang pangontra sa bawat paligid ng farm. Magamat hindi sila aabutin ng gabi sa lugar na kanilang pupuntahan, minabuti nilang handa sa lahat ng mangyayari. Maigi naman niyang pinaalalahan ang mga tauhan niya na huwag magpapasok sa kanilang farm ng kung sinong tao. At maliban dito, binilinan rin niya ang mga ito na huwag makipag-usap sa mga tao sa labas. Sa pagpatak ng 10:00 ng umaga, magsimula ng maglakbay ang kanilang grupo. Kasama sina Lando, Buning at Lidyo. Bale na sa 7 katao sila noong naglalakad papunta sa lugar ng pagpupulong. Pagkarating nila noon sa baryo, doon na pag-alaman nila Noli na isa palang lumang bahay ang pagkitaan ng mga albularyo at sa pangkat nila Manong Duming. Nasa dulo ito ng baryo na hindi sakop sa baryo nila Noli. Gulat na gulat sila noon dahil palagi niyang nakikita ang bahay na yon at ang buong akala niya isa lamang itong imbakan ng mga kupra at walang nakatira. Ngunit pagpasok nila rito, nakita nilang purong mga antik na mga gamit ang nasa loob nito. Meron din yung mga sahig na gawa sa malaking tipak na bato na kulay pula. Magamat nasa panig ng kanan sila Noli,
Nararamdaman pa rin niyang may malakas na pangontra laban sa mga masasamang nilalang ang nakabaon sa bahay na yon. Ilang sandali pa, doon na nagsipasukan sa bahay na yon ang mga taong kaanib ni Manong Duming na mga albularyo. May ilang kasing tanda na noon ni Manong Duming ang dumalo doon at meron namang nasa edad 40 pa lamang. Ngunit laking gulat noon nila Noli dahil nang makita ng mga ito si Manong Duming, sabay-sabay yung nagbibigay pugay dito na para bang kinikilala nilang pinuno si Manong Duming. Magandang tanghali sa inyo, Ermitanyong Duming. Wika ng lahat na kaanib na mga albularyo. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Masaya ako dahil sa ilang taong nakalipas, sa muli ay nagkita-kita din tayo. Bago pala natin simulan ang ating talakayan, nais ko muna sa inyo ipakilala ang grupong binuo ko noong mga panahong pansamantala tayong hindi aktibo. Itong katabi ko ngayon, siya si Carpio. Isang ermitanyong kaliwat kanan ang kalaman. Ngunit wala kayong ipag-alala rito dahil kontrolado niya ang lakas niyang kadiliman upang hindi ito mananaig sa kanan niyang tangan. Ito namang nasa kanan ko, siya si Noli na aking estudyante. At ang katabi naman nito si Carpio, siya si Danilo, disipulo ni Carpio. At itong tatlo naman, mga barkada ni Danilo na ngayon kapamilya na rin namin. Wika naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ng mga albularyo, tinanggap naman ng mga ito sila Noli na walang pag-alinlangan. Kaya't naging komportable naman silang lahat sa pagpupulong na yon, sa kadahilanang hindi pinag-isipan ang mga ito ng masasama ang magmaestrong Carpio at Noli. Sa kabila ng may mga aral itong may lakip sa kadiliman. At doon na unawaan nila Noli na ang pangkat ni Manong Duming ay talagang mabubuting tao. Napaka-aamo ng mga itsura nito at makita mo talaga sa kanilang katayuan ang mapayapang buhay. Habang patuloy silang nakikinig sa pagpupulong ng ermitanyo, doon nila nalaman ang bawat pangalan ng mga kasama nito. Lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang kargada sa katawan nang siyang ikinamangha nila Noli. Siyempre, hindi rin alam ng mga ito kung sino sila Noli at Danilo. Halos lahat ang mga albularyong yon may mga sarit-saring medalyon at respiko na nakasabit sa kanilang mga liig. Sa patuloy na pagtalakay nila Manong Duming, doon nalaman nila Noli at itong si Danilo ang isasagawa nilang paglalakbay. Habang tuloy sa pakipag-usap ang ermitanyo sa mga kaanib nitong mga antingero, narinig naman nilang nagsalita ang pinakamatandang antingero tungkol sa hinahanap nilang anting-anting malapit sa lugar ng Uringaw. Pinuno, meron na kaming balita tungkol sa matagal nating hinahanap na mutya. Huli namin itong nakita sa isang pinunong sungaw na binuo ng grupo. Ang ikinabahala pa namin ermitanyo, porong ritual sa kadiliman ang isinagawa nila. Habang tumagal na ginamit nila ang mutya na yon, mas lalo itong mas mapanganib dahil sa kapangyarihan ng Diablo dito.
Wika ng isang lalaking may katandaan na. Nang marinig ito ni Noli at Danilo, mas inigihan pa niya ang pakikinig dito. Dahil bago sa kanyang pandinig ang usaping yon. Halos tahimik lang sila noon. Dahil alam nilang seryosong nag-uusap ang mga ito. Ayon sa ermitanyo, na ang mutyang kanilang pinag-usapan ay isang mutyang lumitaw sa pamamagitan ng mga ritual. Masyado itong mapanganib sa mga tao, lalo na sa mga antingerong hindi pa gaanong kalaliman ang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Dagdag pa ng ermitanyo, ang mutya na yon ay halos 2 siglo na ang tanda nito. Isa itong uri ng mutya na nakadepende sa gumagamit nito. Ibig sabihin lang nun, kapag nasa kaliwa ang gumagamit nito, ay mapapagana ito. Maging sa kanan naman. Kapag sa kanan naman ang mga ngalaga dito, makakaya mo itong paamuhin na parang isang tuta. Ayon sa ermitanyo, maaari din itong gamitin sa mga negosyo, sugal at kung ano-ano pa. Ngunit kapag nagawa na ito ng ritual sa kaliwa, ay labis itong makapaminsala. Ang mutyang yon na hinahanap nila, Manong Duming, ay pinamumuhayan na ng mga kaluluwang nahigop dito, mapakanan man o sa kaliwa. Kaya't sa paglipas ng panahon, mas lalo itong mapanganib. Marami ng mga antingerong gustong mapasakamay ito. Ngunit sa kasamaang palad, lumipas lamang ang ilang dekada, hindi pa rin nila magawang matagpuan ang baryo ng mga sungaw. Dagdag pa ng ermitanyo na ang dulot na masama ng mutya na yon ay ang dyablo at demonyo na gumagabay dito. Nabibigyan ng sobrang kapangyarihan ang sinumang nangangalaga dito at may natatanging lakas at liksi at lakas ang nangangalaga dito. Ngunit ang kapalit nga lang sa ganong gamit ay nangangailangan ito ng matinding alay dahil nga sa demonyo ang may gabay dito. Ang kaluluwa mismo ng nangangalaga dito ang kunin kapag hindi mo nasunod ng husto ang mga gawaing ito. Kapag mahawakan naman ito ng mga taong manunugal, maski ang kagaya ni Noli, ay walang panama dito. Nang malaman nila Mang Carpio at Noli ang tungkol sa mutya na yon, pinili na ni Noling makisali na rin, maging sila Mang Carpio. Kami, Manong, maaari ba kaming makasama sa misyong niyong yan? Siguradong may maitutulong kami ng malaki sa pagkuha niyo ng mutya na yan. Wika ni Noli. Kasabay ng pagwika noon ni Noli ay ang pagtingin sa kanila ng mga antingero. Hindi naman sila nito pinagdududahan, gawa ng kita sa kanilang mga mukha ang pagiging tapat. Matapos niyang makapagwika, walang isang albularyo ang sumagot kay Noli. Bagkus ay sabay itong nagsisitanguan, indikasyong hindi sila tutol dito. Naging masaya naman sila Danilo at Mang Carpio dahil na rin sa pagkagalak na mapuntahan ang lugar na yon. Walang problema sa inyo, Carpio. Makakasama kayo. Sagot naman ni Manong Duming. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, pinili nilang magmerienda ng nilagang mais at mag-inuman ng tuba. Halos inabutan noon sila Noli sa bahay na kanilang pinagpuntahan dahil sa inumang naganap. Nang tinamaan na sila ng espiritu ng tuba, mas lalong naging palakausap ang grupo ng ermitanyo.
Ayon pa sa mga ito, ganon daw talaga sila kung magsama-sama. Maraming inuman. Lalo na kung may gagawin silang misyon. Panay lang naman noon ang pagngiti nila Noli habang nakipag-inuman sa mga antingerong halos kasing ugali din ni Noli at Danilo. Ang dalawang ermitanyo noon, hindi rin naman nagpapahuli sa inuman. Siyempre, ganito din ang gawain nila at ganito din ang pamamaraan nila sa pagdiriwang. Ang ipinagdiriwang nila ng mga oras na yon ay ang nalalapit nilang tagumpay sa pagkuha nila sa mutyang isinumpa ng dyablo. Sa pagsapit ng hapon, lumabas ang grupo nila Noli sa bahay na yon na pasuray-suray ng lakad dahil sa kalasingan. Ngunit ang dalawang ermitanyo, tila ba walang panama sa kanila ang alak na kanilang iniinom. Pabang sa susunod na part. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag nyong kalimutang mag-like sa ating video. Comment nyo sa baba kung nagagandahan ba kayo.